106.7 Energy FM. Same, pero iba. Kami po ang number 106.7 Energy FM. Panggawag sabing radyo, sabihin mo! Huling oras na ng programang Anong Drama Mo? Minus DJ Sheena. Kaya na oras natin 5:31 mga pangga. At nako, eto na bago natin simulan ang ating drama ngayon pong Miyerkules. O eto muna sa mga gilitista natin. Oy mga pangga, sa mga riders natin. Ay huwag nyo kakalimutan, this coming August 25, Biyernes po yan, 5 p.m. Magkita-kita po tayo para sa Lounge Grand Unveiling. Magkita-kita tayo kasama po ang mga motovloggers ni Gili. Kaya nako, ito na pagkakataon mo mag-picture-picture at makita ang napakalupit na showroom. Walang showgirl dun ha, showroom. Ha? Yan tayo eh. At August 25 at syempre wag nyo rin pong kalimutan na available na rin po ang Eagle Helmet sa Shopee at Lazada. Doon na tayo sa legit Eagle Helmet. Diba? Kami kasi mga peking lumalabas eh. O bueno, ito na mga pangga at mamaya may mga kasama tayo sa ating napakalupit na programa at may gwapo. O kung maghihingi lang ako sa isang genie na gusto ko itong mukha ko. Itong mukhang niya. Kumawa ka, lalaki. Mamaya makikita nyo siya. Pero ito muna mga pangga, ito bigyan muna natin ang ating story time. Ngayon pong Miyerkules mga pangga, meron po tayong panggang nag-message sa atin at ito ang sabi niya, isa siyang kolehiyala. So meaning to say, babae ito, isang college student. At nagtatanong siya, sabi niya kasi sa akin, paano nga ba po ba patayin ang feelings? Hindi po yung tao yung feelings ng ex ko. So dito natin malalaman sa expert nating bisita. Please welcome Nanardadad. Baby Toby, kasama natin si Baby Toby mga pangga. Wow, English, no? Baby Toby napakaganda ng pag ako grabe. Guess mo, hindi na si Jimbo. Bakit? Ano masama sa pagpapakilala ko sa iyo? Hindi gumagana tong ko? Walang teka. Tingnan mo dyan, dikit mo yung yan. Wala nga eh. Ayan. So DJ Jimbo, kamusta ka naman DJ Jimbo? Ito, na-miss kita ha. Na-miss din kita DJ Jimbo. Siyempre, bottom. So, Atid mo ako mamaya. Oo naman, siyempre. Sabi ko talaga pinaupo kita dito. Dapat, alam mo, anong oras na ngayon Jimbo? Kasi, alas 5 pa pala, no? 4 a.m. nandito na ako. Nang umaga, nagtatrabaho na ako noon, Brad. Tapos, alas 5 na ng hapon ngayon, nandito pa rin ako. Dahil sa'yo. Sorry. Para lang sa'yo, Jimbo, dahil nag-request ka sa akin. Dahil malakas ka sa akin. Ayun. Tsaka may connect kasi to sa narinig mo naman siguro yung story time ko. Sabi ng ating isang kolehiyalang student, nagtatanong siya, paano ba daw patayin ang feelings ng ex niya? Although, ikaw naman, hindi ba naranasan mo naman din niya? Paano mo pinatay yung feelings mo? Or paano ka naka-move on? Paano ako naka-move on? Well, siguro nakatulong dyan sa akin yung mga mga pinapanood kong mga series. Lalong-lalo na kapag comedy. Kasi kapag comedy, tumatawa ka ng tumatawa dyan eh. Kasi kapag tumatawa ka, nakakalimot ka, nadidistract ka. So ngayon, from time to time, parang una na naiisip mo pa rin siya. Pero as time goes on, parang nawawala na yun eh. Ay, naka-move on na pala ako. Ganoon, unti-unti yan. Kasi alam mo sa totoo lang, Toby, kapag kasi, di ba sa isang relasyon, kapag nag-break kayo, parang, correct me if I'm wrong. Meron kasing mga ibang mga tropa, kapag nakipag-break sila, di ba, ito ngayon, naghiwalay tayo ngayon. Ang dating, parang, ang lakas ng loob, yung parang, at least wala na kami. Parang galit na galit. Yung parang ang tapang, no? Pero imagine mo, partner tawag ko sa inyo, total ka tayo magkasama. Bili mo 1 week, 2 weeks, 3 weeks, hanggang sa meron na siyang naaalala. Ito yung mga good memories, yung parang, di ba, nakikita niya kung saan sila dating kumain na resto, tapos nakikita niya yung, napapakinggan niya yung sound, yung theme song nila. So, nahihirapan siyang mag-move on daw. Alam mo, nangyari din sa akin yan eh. Kasi the first weeks or month, parang okay lang ako eh. Parang, diba, angas no? Angas. Single na naman ako, nang break na kami. Sino mga single dyan? Halika dito. Diba? Ganon tayong mga lalaki,
di ba? Pero as time goes by, like for example, 2 months, doon papasok ulit yung mga memories Maalala mo yun. Posibleng dumating talaga kasi may pinagsama naman kayo. Yes. May mga bagay na magkasama kayo nag-travel, may kasama, sabay kayo kumain, di ba? Yes. Tapos pag sapit naman ng 3 months nila, ay dyan magsisimula yung sabihin na natin na win back na stage na kung saan liligawan ulit yung kanyang ex, di ba? Parang babalikan. Oo, kaya ngayon parang nangyari, no? Kasi ang dami nagpa-flashback. Total, sinabi mo yan. Yung biglang maalala niya, naalala ko kung paano ko siya niligawan, kung paano ko siya binigyan ng roses. Di ba may mga ganun Pero alam mo, Toby, ito yung ito yung napagtanto ko. Kasi meron ng kaibigan naman na OFW. Ito, makaka-relate to mga OFW natin na nanonood sa ating Facebook Live. Parang ang nangyari kasi ganito, ihalin tulad natin, no? Sa mga OFW natin na naho-homesick. Ito, ihalin tulad ko lang Ngayon, syempre homesick sila, gusto nila umuwi dito sa Pilipinas. Ngayon, ang technique pala, kaya bakit ang lakas ng loob nila ngayon na hindi na bumalik dito, kasi ang naaalala nila, yung traffic sa EDSA, yung napakainit, yung alam mo yung papasok ka, para kang mga mandirigma, yun yung isang sa dahilan nila kung bakit hindi na sila bumabalik. Kung pagka nawawala, lumalakas ni loob nila na pag bumalik ang Pilipinas, ang traffic. Tapos, tsaka isa pa, ganyan. Daddy James, tatawagin ulit kitang Daddy James. Parang first time ulit natin. I miss you. Parang sana, laging wala sana, no? Hindi naman. Okay. Paglalate ako naman ng ulo. Pero ito, isa pa sa dahilan, kaya ayaw nila bumalik ulit dito magtrabaho sa Pilipinas, diba? Kasi syempre, yung kinikita nila doon sa ibang bansa, mas malaki kumpara dito. Isa rin niya sa nagpapalakas sa kanila. Siyempre, di ba, pera is life, di ba? Lahat naman tayo. Lalo tayo ng dalawa, di ba? Alipin tayo na sa labi. Pera is life. Kaya naman, meron akong mga kuya at saka ate doon sa ibang bansa. Ngayon, ayaw nila dito sa Pilipinas. Kasi nga naman, ang realidad dito, mababa daw yung sahod. Ganun yun. Kaya nga, di ba, kaya natatawa ako. Kaya ganun pala ang ginagawa ng mga OFW natin na pagdating to. Kaya hinalin tulad ko yan sa paano patay ng feelings sa ex. Kaya nga, geto dapat ng technique dyan, Toby. Ito, alam ko, ito pinagdaanan mo rin to. Ang isipin niyo dito, mga pangga, lalo na ikaw, ate, na kulyala, di ba? Pero mamaya, pagsasabihan pa kita. So, ito muna yung pinaka dapat mong gawin. Una sa lahat, ang pinakaalalahanin mo dito, yung mga bad memories. Tama. Kung paano kanya niloko, winalangya, tapos pinahiya. Kung ano man yung mga bad memories na naalala mo na kayo ay kayo pa noon, 'di ba? Ganun naman ginagawa natin kasi 'di ba, marami ka namang iniisip na masama kasi the more na iniisip mo yung mga good memories, the more na bumabalik yung feelings mo sa isang tao. Tama ka dyan, Daddy James. Hindi ako si Papa Jackson pero ganun yung nararamdaman ng iba, di ba ganun ginagawa? Pero alam mo, hindi mo ba napansin na kapag tayong mga lalaki, kapag first months ng breakup, napakasaya natin. Pero baliktad naman yun sa babae. Oo, sa ang babae naman, the first months nila is malungkot sila dyan. Dyan sila umiiyak, dyan sila nagmumukmuk talaga. Agree ako dyan. Tapos pagsapit naman ng third month naman nila, ay dyan na sila masaya. Di ba totoo yan? Dyan na sila nagsisimula nga mag-move on, sumasaya, lumiligaya, di ba? Nakipag-hangout na with friends. Ganoon silang mga babae. Sa mga lalaki naman iba di ba? Ang ginagawa ng mga lalaki, una sa lahat, ginagawa niyan, pupunta sa tropa, magiinom, magpapakalasing, mambababae, pupunta sa bar, pupunta sa mga patay sinding ila, di ba ganon? Single kasi. Single na ulit. Kumbaga parang rebelde, parang nakawala ka sa comfort zone ng Kumbaga ganun ang nangyayari. So magkaiba, di ba? Pero kung isipin natin, Toby, di ba? Ang nakakawa rin naman yung mga babae na, di ba, ganun sila. Madamdamin yan Kumbaga tayo, masculine tayo, datingan natin Kaya ito ate, ang may bibigay ko lang dito, siguro ate, pinaka the best mong gamit dito since na ikay kolehiala, nag-aaral ka pa, mag-focus ka doon kasi dyan din, isa rin yan sa makakaalis sa'yo o makaka-move on ka sa dati mong ex mo na mag-aral ka kasi dapat yun ang pinaka-priority mo Alam mo, ang galing mo dyan, Daddy James. Diba? Alam mo, ilang months na ba tayong naghiwalay? Diba? Wait lang 8 months? Parang talino mo. Diba? Diba? Dati loko-loko laging parang dating bopols. Diba? Kaya naalala ko lang kasi siguro ina-apply din natin sa mga nakakausap din natin. Alam mo, napakasaya, no? Alam mo tayo, wala namang magaling magbigay ng advice. Lahat naman yan sa mga nakakasalamuhan nating mga tao na na-experience yan. At kumbaga narinig natin yung mga kung paano sila naka-move on, paano ginawa nilang technique para makalipat. Yan naman. Pero alam mo, ang first step para maka-move on ka is acceptance. Yes, tama. Kailangan mo na i-accept na wala na siya sa'yo, na niloko ka niya, na pinagpalit ka niya sa iba, di ba? Tama. Kasi hanggat ikaw ay in denial,
Ay nako, hindi ka mag-move on. Nandun ka pa rin eh. Kaya nga, tsaka ano, di ba dapat, isipin mo na lang na meron kang kaibigan na kaya kang mahalin din. Yes. Di ba may mga kaibigan ka naman handang tumulong sa'yo o kasama mo sa trabaho na kaya kang suportahan at para makalimot din. Isa rin sa mga dahilan yan. Kumbaga, way mo na makalimot dahil may mga tropa ka. Diba? O kung gusto mo naman, nag-send sa'yo ng mensahe, no, ng message, no, kung single ka naman, landiin na lang kita. Ayan, total, single po si Toby. Single din naman ako ngayon, di ba? Napakagandang Why not lahi. coconut, di ba? Yummy! Ayun lang naman ang masasabi ko. Toby, ano bang basta yun lang sabi ko, mag-focus ka muna sa trabaho o sa pag-aaral mo, mag-focus ka sa family mo, at yung sinasabi ko, yung mga bad memories, isipin nyo lang. Sa lahat din naman ka nakarelate, no? Ganyan ang isipin nyo. Makaka-move on kayo. Tama ka dyan, Daddy James. Ako, napakagaling mo na talaga ngayon. Iba ka na. Grabe. Ibang impluensya sa'yo ni Sheena, no? Siyempre, pag ganyan, alam mo naman si Sheena, di ba? Oo nga naman. Marunong din magpahiya yan. Patay tayo dyan. Anyways, maraming salamat, Toby. Thank you talaga sa pagsama. You're welcome. At abangan nyo po si Baby Toby. Toby, ito Oy, na. oo. Sa mga fans club ni DJ Jimbo dyan, follow nyo ako, Baby Toby 1067 sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, at may threads ako ngayon. Oy, yan. Ay, nauso ngayon. Baby Toby 1067. At syempre, mapapakinggan nyo ako sa Energy FM from 5 a.m. 5 a.m. to 8 a.m. Yun, oh. Tsaka ano, di ba, may X-video ka, di ba? X-video? Di ba yung sa X sa dating Twitter? Di ba may video ka ito mag-upload ka ba dyan? Kinabahan ako na. Teka, ibang X-video. Di ba, wala na kasi Twitter eh. So ano na siya, di ba? X na. Teka, parang iba yung naisip ko. Ako din eh. Buti, naisalba. Anyway, so ito, pati muna natin yung mga panggalat. Supportan nyo si Toby ha. At yung mga nandyan, Toby, pati mo na rin yung mga yan, binabati ko dito si Rocky Alex. Sabi niya, patulogin nyo na yung si DJ Baby Toby. Kanina pagising yan. Well, wala akong magagawa. Yung tropa ko kasi, si DJ Jimbo kasi, ang nag-request sa akin na, Tobes, baka naman pwede kang umupo sa ano ko, sa programa ko. Nakakaya naman. Alam mo, si Toby talaga, ito talaga magmamalaki. Wala itong hiniling sa akin. Oo naman, wala naman talaga. Magpakain, ihatid. Hindi yan, di ba? Wala. Hindi nga ako nagre-request kanina ng ice cream eh. Wala. Napakayaman yan eh. O ito si Chester Jan Ecleo, si Winfreda na nakatutok sa atin, Sarmiento. At sino pa ba dito? Si Rocky Alex pala, si Pearly. Dolor po, Ate Pearly. Hello. At syempre hello din kay kay Jelly. Nakalimutan ko yung yung apelyido mo. Basta hello sa'yo, Jelly. At si Darwin Rosel. At si Camila Cotoner. Pabati po baby. Ito yung dati nating Ano to? Dati nating intern dito. Hello ha. Pabati naman kami ni Ria Angeline Recto. Oy, Angeline. Hello sa'yo, Angeline. Ito na, ipabati mo daw, Toby. Ito, sabi niyo, yung pangalan, no? Ito, ayan, si Jelly Mahilom pala ng Bulacan. Siya pala yun. Ito yung sa ano mo? Oo. Tsaka si batiin ko rin si Ate Chel. Ayan. Hello sa'yo. At si si paring JT. Ayan, shoutout yan. Si Tata Jack ng Starmate. Tata Jack. Ang lupit niya. Ang lupit ha. Mahilig siguro ito man na Jack, no? Ay, patay tayo dyan, Brad. At si Rhea Recto. Ayan. Ano kaya ito ni Boss Recto, Boss Recto. Ito yung dati nating intern dito eh. Yung mga maingay. Sila yun. Si Rhea. O yung mga bastos. Ay, mga... Ano ba, minumura ko niyan, Brad? Talaga? Oo. Ay, mabalik yan dito kasi mag-aano yan, di ba? Di ko nga alam kung ba't pinasa ni Jiggy. Oo, pinakita sa akin yung grade nila ni Gandang Kara. Pasado, Brad. 1. Tapos napakaingay nila. May BDM sa akin Huwag ka mag-alala, Tobs. Magpapakain kami dyan. Oy, saan gyup? Alam mo na. Ay, pwede. Sige. Pwede. Close tayo niyan eh. Okay na yan. Yung mga batang MB at si Ate Pearly. Hello po. Kaya maraming salamat, Toby. At ito na. You're welcome. Susunod na ang Monarch of Philippine Radio. Walang ibang kundi si Kuya Chico. Ayan, siya ba yung napakagaling na DJ? Siyempre, oo. Yan pa. Diba? Idol ko yan eh. Here comes Santa Claus eh. Ang balbasaradong DJ. Pwede, no? Kaya muli po kayo, huwag niyo po kalimutan na i-follow at i-share din po ang aking official Facebook page, DJ Jimbo. Toby. Siyempre sa akin Baby Toby 1067. Sa lahat-lahat na yan, hindi ko na iisa-isahin. Correct. So maraming salamat. Bukas, makakasama na natin si DJ Sheena. Kaya manatiling nakatutok ako po inyong Jimbo's DJ na si Jimbo. At ako naman ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si DJ Baby Toby. At siyempre dito lamang sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo